Kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget. Dito makikita mo talaga na apektado ng pamumulitika ni Romualdez at ni Marcos yung budget ng mga departamento. Pag hindi sumunod, pag kumokontra, pag hindi ka kakampi, kawawa ka. Pag ikaw oposisyon, tae ka ngayon sa gobyernong ito. Post ng mas mataas na budget. Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives. Grabe yung dulot ng politika no? Kita niyo yan. Alam mo, nung panahon talaga ni Duterte, walang ganyan. Hindi walang pinupolitikang mga, as a matter of fact, di ba, marami pa nga nagagalit noon na bakit ang bilis daw ma-aproban yung budget ni Leni Robredo. Di ba? Naalala niyo noon? Oh, may mga nagko-comment, dapat di na-aproban yan. Dapat ini-impeach yan. Pero ano nangyari? Mabilis ang approval. Noon ng panahon ni Pangulong Duterte, kahit kalaban niya, kahit maputak na kalaban niya, talaga nga namang pinababayaan, okay lang yan. Ngayon hindi. Katulad nito, sinasabi ni VP Sara Duterte, hindi na sila humihingi ng mas mataas pang budget. Sabi niya, tinaas lang ng 30 billion kasi dahil for the, para bagang allowance for inflation. Di ba? So, dito makikita mo talaga na apektado ng pamumulitika ni Romualdez at ni Marcos yung budget ng mga departamento. Pag hindi sumunod, pag kumokontra, pag hindi ka kakampi, kawawa ka. Alam mo, ganyan na ganyan yung panahon ng mga dilaw. Yan yung kinagalitan natin Kaya natin ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Kasi ganyan na ganyan sila nung mamulitika. Mga crony. Pag hindi ka kaalyado, kakampi, nga ka sa budget. Ang bumasag lang talaga niyan si Pangulong Duterte. Mantakin mo yung mismong punta kayo ng Bicol. Ako po, nakapunta na ako ng Bicol, paulit-ulit. Pumunta kayo ng Bicol, makikita ninyo kaganda ng Bicol. Kung saan si Leni Robredo ang taga doon. At alam natin, ang Bicol, malakas si Robredo dyan. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Isa yan sa pinakamagandang airport na pinagawa nung panahon niya. Marami siyang pinagawang airport at inayos na airport. Pero yung Bicol lang isa sa pinakamaganda. Ganyan po ang Pangulong Rodrigo na administrasyon. Pero ngayon, pag ikaw opposition, tae ka. Hindi yun yung totoo talaga. Pag ikaw oposisyon, tae ka ngayon sa gobyernong ito. Alam mo, ang problema diyan, ang tinatamaan taong bayan Hindi naman po yung kasi alam nyo, si VP Sara Duterte, tulong lang to ng tulong Hindi naman po ito yung sinasabi nilang nangungurap. Naku, katarantaduhan pa yan. Maniwala kayo sa akin, sa dami-dami ng akusasyon sa mga Duterte, wag ang korupsyon. Walang maniniwala sa inyo na korupsyon ang masasabi nating bagahe ng mga Duterte. Siguro mamamatay tao. Pwede pa. Hindi, kasi talaga nga naman sa Davao, alam naman natin yan, pag tarantado ka, kriminal ka, patay ka.